Ama, Jesucristo. Kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng paniyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. O, pakibati naman yung katabi. Good morning. Ang dami nakasimangot. Huwag kayong sisimangot. Nakakapangit yan. Nakakapangit lalo. Mga kapatid, tuwing ako'y magbibinyag, ang lagi kong sinasabi sa mga magulang, ang isang pinakamalaking pagbabago na magaganap sa binibinyagan at pinakaimportante ay ang pagiging anak ng Diyos Ama. At sinasabi ko rin na siguro wala nang regalo pa na mas hihigit pa na pwede mong maibigay sa isang tao, sa isang bata, kundi ang pagiging anak ng Diyos. Aba, kung meron pang mas higit dyan o mas magandang regalo dyan, sa palagay ko wala na talaga. Pero ang problema sa atin, hindi natin nare-realize na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil hindi natin nare-realize na tayo'y mga anak ng Diyos, hindi tayo makapag-misyon. Mga kapatid, ang simbahan bilang simbahan at tayo bilang bahagi ng simbahan ay mga misyonero. Tayo ay mga misyonero. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong isinugo ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad bilang mga misyonero. Bilang mga misyonero. Pero bago tayo magmisyon sa ating kapwa, kailangan simulan na muna natin sa ating sarili. Kailangan simulan muna natin sa ating sarili. Kasi lahat naman ng mabubuting bagay nagsisimula sa sarili natin, di ba? Pero ang problema din sa atin minsan, kaya hindi tayo nakakapag-misyon, ay yung mga tanong na, sino ba naman ako? Sino ba naman ako para mag-misyon?
Sino ba naman ako para pakinggan ang aking kapwa? Sino ba naman ako para magpahayag ng salita ng Diyos? Mga kapatid, unang-una tandaan natin, ang Diyos sinasalubong tayo sa kung saan man tayo naroroon. Ang Diyos sinasalubong tayo at pinupuntahan tayo sa kung saan man tayo naroroon. At saan ba tayo naroroon? Yung iba sa atin dito, yung mga nasa labas, di ba? Marami dyan mga nagtitinda. Pinupuntahan kayo ng Diyos para maging misyonero. Yung iba sa atin dito, teacher, office worker, lawyer, at kung ano-ano pa. Pero kahit anumang katayuan natin sa buhay natin, for as long as tayo ay Kristiyano, tayo ay tinatawagan para maging misyonero. Tignan na lang natin yung buhay ng propeta sa ating unang pagbasa. Anong sabi sa kanya ni Amasiyas? Umalis ka dito, doon ka sa Bethel, magpula. Pero anong sabi niya? Hindi ako propeta, ako ay magsasaka. Kaya nga madalas sa atin, madaling sabihin, sino ba naman ako para maging misyonero? Sino ba naman ako para magpahayag ng salita ng Diyos? Ako'y ganito lamang, ako'y ganyan lamang, sino ba naman ako? Pero anong ginawa ng propeta sa ating unang pagbasa? Kahit na siya ay pastol, at siya ay pastol talaga, kinuha siya ng Diyos para maging propeta. Pinili siya para maging misyonero. At ganun din naman tayong lahat. Pinili para maging misyonero. Pero sabi ko nga kanina, ang pagiging misyonero ay magsisimula hindi naman sa ating kapwa, pero mismo sa atin. At pwede natin itong simulan sa pamamagitan ng pagiging kumbinsido at sa pamamagitan ng realization na tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. At yun yung sinasabi sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Tayo ay merong mga dignidad. At yung dignidad na yun ay nanggagaling sa katotohanan na tayo ay itinilaga bilang mga anak ng Diyos. Tayo itinalaga bilang mga anak ng Diyos. Meaning, nung tayo ay binyagan, mula nung tayo ay bininyagan, tayo talaga ay mga naging anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Tingnan nyo nga, di nyo masabi. Ibig sabihin, hindi talaga kayo kumbinsido. Sige nga, ulitin nyo with conviction, anak ka ng Diyos. Kung hindi kayo anak ng Diyos, kaninong anak kayo? Mga kapatid, kung tayo ay talagang kumbinsido at alam natin na anak tayo ng Diyos, pusa tayong lalago sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Kung alam natin yung dignidad natin na tayo'y mga anak ng Diyos, pusang lalago ang ating pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. At hindi lang yun, lalalim din ang ating pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. At kung alam lang din natin na tayo'y mga anak ng Diyos, ito'y laging magdadala sa atin ng kagalakan kahit ano pang mangyari sa buhay natin. Kahit maraming kaguluhan, kahit maraming problema, kahit maraming pinagdaraanan, kung alam natin na anak tayo ng Diyos, hindi mawawala yung kagalakan natin. Yung kagalakan na sinasabi ko ay hindi yung kasiyahan na nawawala. Yung kagalakan na sinasabi ko ay yung kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Yung kagalakan na kahit anong mangyari, hindi mawawala at hindi matatanggal nino man. At kung alam natin na tayo'y anak ng Diyos, kung kumbinsido tayo na tayo'y anak ng Diyos, mas magkakaroon tayo ng lakas na loob na magmisyon sa ating kapwa. At ano ba yung misyon natin? Yun yung tanong, ano ba yung misyon natin?
kung ano yung misyon ng mga apostol. Siyempre tayo, wala naman tayong kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo, di ba? Pero ano ba yung naging misyon talaga ng mga apostol? Isang bagay lang, dalhin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating kapwa. Dalhin, ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa ating kapwa nang sa gayon, siya ay mahalin at paglingkuran din ng ating kapwa. Kaya ang tanong sa atin, kung hindi si Kristo ang dinadala natin sa ating kapwa, sino o ano ang dinadala natin sa ating kapwa? Ang hirap kasi nga sa atin minsan, pag sinabi nating misyon, ang nasa isip natin, yung tahasang pagpapahayag ng salita ng Diyos, yung tahasang pagpapahayag ng mga salita ng Biblia. Pag sinabi nating misyon, hindi naman nating sinasabing tumayo kayo dyan sa labas, maglagay kayo ng sound system at magpahayag. Hindi lang naman ganun ang misyon. Pag sinabi nating misyon, hindi lang naman ibig sabihin mag-house to house tayo dyan at magpahayag ng galing sa salita ng Diyos. Hindi lang yon ang misyon. Dahil ang pagmimisyon din ay sa mga simpleng bagay na ginagawa natin ay sana naaayon sa salita ng Diyos, naaayon sa turo ng Diyos na sumasalamin sa turo ng simbahan. Kasi minsan, imbis na ibahagi natin ang turo ng simbahan, tayo din mismo sumasalungat sa turo ng simbahan. At kitang-kita yan sa mga social media. Diba? Katoliko ako, pero ganito yung paniniwala ko. At ano yung paniniwala na yon? Doon nanggagaling yung mga tanong. Katoliko ako pero ganito yung paniniwala ko. Hindi ang sang-ayon sa paniniwala at tinuturo ng simbahan. At kapag ka ganon, ibig sabihin, hindi tayo nagiging anak ng Diyos. Pagka ganon, kapag ka sinusuportahan natin yung mga paniniwala na hindi naaayon sa turo ng simbahan at sa turo ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi nagiging tunay na mga misyonero. And syempre, maraming nga angal dyan. Father, bakit naman kami maniniwala sa turo ng simbahan? Ganito yung nangyayari, ganito yung nangyayari. Well, ibig sabihin lamang nun, hindi talaga natin tinanggap ang turo ng simbahan. And ultimately, hindi tumimo sa atin ang turo, ang kautusan ng Diyos. Pero bago tayo magmisyon sa ating kapwa, lagi din nating alalahanin na ang tanging dala-dala lamang ng mga apostol ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga nagpapabigat ay wala. Lahat ng mga nakakasagabal ay wala. Ganon din naman yung mensahe sa atin. Kung ano man yung mga nagpapabigat sa atin, sa buhay natin, mga kasalanan, mga pagkakamali, mga pinagdadaanan, mga problema, at kung ano-ano pa, kailangang alisin natin sa buhay natin. Kailangang ilapag natin at iwan natin. Nang sa gayon, tanging si Hesukristo lamang ang ating madadala sa ating kapwa. Ang common kasi na problema sa atin, kaya madalas nagkakaroon ng away. Nakakalimutan natin na ang bawat isa sa atin ay meron palang bitbit, merong daladala. Kapag ikaw meron ng daladala, yung kausap mo meron ding daladala, pareho kayong nabibigatan. At pag pareho kayong nabibigatan, pareho kayong mainit na ang ulo. At pag pareho ng mainit na yung ulo, away na ang kasunod. Lagi nating alalahanin na sa buhay natin, ang bawat isa merong mga bagahe. Ang bawat isa merong daladala. Kaya yung pinakamagandang pwede nating gawin, iwan muna natin yung bagahe natin. Nang sa gayon, yung madadala natin sa kapwa natin, hindi yung daladala natin, kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya sa pagpapatuloy ng buhay natin, mga kapatid, ang paalala sa atin ngayong araw, tayo ay may dignidad bilang mga anak ng Diyos. At kung mapatutunayan at marirealize lang natin na tayo'y talagang tunay na mga anak ng Diyos, lalalim ang ating pagmamahal at malasakit sa kapwa, lalalim din ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At kung ganon, masisimula natin ang ating pagmimisyon sa ating sarili. At kung mawawala yung mga bagahe natin, mas magiging magaan ang ating pagmimisyon sa ating kapwa. Sa ganong paraan, tanging si Jesucristo ang maibibigay natin sa ating kapwa. Dahil kung hindi si Jesus ang ating ibibigay sa ating kapwa, sino kaya? Amen.